Maraming salamat po. Tayo po ay magpatuloy sa ating pag-aaral. Sa ngayon po, ako po muna ang magpapatuloy ng ating daily devotion. No? Tayo po ay magpapatuloy sa Isaiah 57 sa huling dalawang verse, no? 2021. So bago po ang lahat, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Panginoon, dakila sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon nito na binigay mo sa akin, Panginoon, sa amin na patuloy namin maunawaan, patuloy namin maaral, Panginoon, malaman ang iyong mensahe, Panginoon, na ito yung magpapalalim palalo ng aming kaalaman, kaunawaan sa iyong pinapagawa sa amin, Panginoon. Naway ang mga kapatid na nasa online, sana po yung maka-join sila, no? Napaka-importante po ng pag-aaral ngayon. Ikaw po manguna sa gawain ito at kayo po mapapuri at maitaas. Sa iyo lang po namin itataas ang papurit parangal in Jesus name, Amen. Yan, so tayo po ay nagtapos nung last Saturday, no, sa pangunguna po ni Pastor Dom. Si Pastor Dom po ay pansamantala munang nasa bakasyon, no, pahinga rin, no, kasama ng kanyang pagpapahinga, at kaya po ako muna ang mangunguna sa buong linggong ito, no. At yan po, kung sakali man po magkaroon ng sudden change, magkaroon biglaang pagbabago, ay i-announce po namin sa GC, no. So tayo po ay nagtapos sa 18 to 19, no. Discuss nga po ito ni Pastor Dom na last Saturday, na ito po ay tumutukoy doon sa pagbibigay o pagbibigay ng pag-asa ng Panginoon sa kabila ng mga nagawang kasalanan ng kanyang bayan, no, ng kanyang bayang Israel, ng mga Israelita. At nakita natin dito sa verse 18 at 19, no, sinabi sa 18, sa kabila ng ginawa nila, sila'y aking pagagalingin at tutulungan at ang nagluluksay aking aaliwin. Sa 19, bibigyan ko ng kapayapaan ng lahat, maging nasa malayo o nasa malapit man, aking pagagalingin ang aking bayan. So pakita natin, no, doon po yung biyaya at awa ng Diyos, no, sa kanyang bayan, sa kabila ng pagkakasala at paghihimagsik ng mga ito sa kanya, no, yung paglayo nila, yung pamumuhay nila sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, at yung pagtalikod sa Diyos. Pero dito nakita natin na yung pangako ng Diyos na magdadala siya, no, ng kagalingan, ng patnubay, ng proteksyon, ng ginhawa, no, sa mga bumabalik sa kanya. Yan, so ito po ay naglalarawan din, nagbibigay ng kaalaman, ng impormasyon sa atin na hindi niya kailanman, no, pababayaan ang kanyang bayan, no? Ito man ay dumanas ng kahirapan, ay alam natin na ang laging purpose ng Panginoon ay yung pagsasaayos, no? Dahil may reconciliation, yung pagsasaayos ng Panginoon sa kanyang bayan. Ang patnubay, no, at yung pong patuloy na binibigay dito ng Panginoon ng pangako, no, pangako ng lumikha sa kanyang bayan na ito ay kanyang aaliwin, no, bibigyan ng panibagong pag-asa at panibagong panimula, no. So yan po, nakita natin kung gaano po kabuti ang Panginoon sa kanyang bayan. At lalo naman sa atin sa panahon natin ngayon, no. Alam natin na ang Diyos ay kahit kailan hindi siya nagpabaya, no. Alam po ng Panginoon ang sitwasyon ng bawat isa. Sa huli, no, ang pangako ng Diyos na kanyang pagagalingin ang kanyang bayan, at ito nga po ay nagpapatibay ng kanyang pagiging walang yung katapatan niya, no, walang hanggang katapatan, walang hanggang proteksyon at pagmamahal sa kanyang anak, no. So ito po ay tumutukoy sa isang deklarasyon ng Panginoon na kanyang gagabayan, no, kanyang pagagalingin at tutulungan. So nakakaano po, no, sa kabila ng nagawa natin bilang mga tao, bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay
nandun yung assurance, no? Na once tayo ay buong pusong bumalik sa Panginoon, no? Alam natin yung panunumbalik sa Panginoon ang pinaka tema, no, ng Isaiah, no, isa sa mga tema. Ayan, magandang gabi Sister Irene at syempre kay Carla, no. Magandang gabi sa inyo po. Salamat sa inyong pag-join. Ayan, naway pwede natin i-share yung live, no, para makita natin mga kapatid. Yeah, so yung verse 18 to 19 tumutukoy sa biyaya at awa ng Diyos sa kanyang bayan sa kabila ng kanilang pagtalikod at pagsuway, no. At again, patuloy tayo sa huling bahagi, huling dalawang verse, no. Sinabi sa verse 20, ngunit ang masasama ay tulad ng dagat na laging maalon, walang pahinga sa buong panahon. Mga burak at putik, buhat sa ilalim ang iniaahon. So sinabi sa English dito, but the wicked are like the troubled sea, when it cannot rest, whose waters cast up mire and dirt, no? So yung talata ay may binibigyan din dito na ito ay nagbibigay ng malinaw na larawan ng hindi mapakali, no? Ibig sabihin, may magulong sitwasyon, may magulong kalikasan ng mga taong masasama, no? Ng mga taong gumagawa ng kasalanan at hindi umaayon sa kalooban ng Panginoon. So, ito ay malinaw na naiiba, no? Kumpara doon sa may kapayapaang pangako ng Diyos, doon sa 18:19 nga, 'di ba? Bibigyan niya ng kapahingahan, tutulungan niya na makaahon ang kanyang bayan. Pero dito nakita natin ang mga gumagawa ng masama ay hindi magkakaroon ng kapayapaan, no? Dito nilalarawan pinangako, no, ng Panginoon sa mga nagtitiwala sa kanya na yun nga, no, bibigyan niya to ng kapayapaan. Subalit ang mga taong tumatalikod at sumusuway sa kanya ay mananatiling magkakaroon ng magulong sitwasyon o hindi maayos na buhay, no. Ilalarawan dito ng talata ang masasama bilang parang mga magulo, no, o maunos na dagat, no. Alam naman natin ang dagat is walang fix na daloy ng alon, no. Minsan talaga malakas yung mga alon, magdadambuhala, so magulo, no. So ito yung larawan ng mga taong patuloy na namumuhay sa kasamaan na walang kapayapaan sa kanila na ibibigay, no. Wala silang mararamdamang totally peace sa buhay nila. So dito ay ang mga alon ay sumisimbolo sa kawalang katatagan, no, at kaguluhan, at ang putik ay kumakatawan sa marumi o mapanirang resulta ng kanilang mga kilos, no. Makikita natin, no, nandun lagi yung resulta, no, yung pangit na resulta once na ang tao ay gumagawa ng kasamaan, no. Sinusuway ang Diyos at wala tong magiging sapat o katahimikan, kumbaga. So hindi mapakali na kalikasan ang masasama ay sumasalamin sa kanilang pagkahiwalay sa Diyos o paglayo, no, pagsuway sa Diyos. Alam naman natin na apart from me, no, ang malalayo sa akin ay walang magagawa, no, walang anumang kakayahan. So dito nakita natin na ang kanilang buhay ay may magulong sitwasyon, minarkahan na may kaguluhan at kawalan ng direksyon, no, at talagang very very sabog, kumbaga, no, kalat at magulo. Yan. So ang kanilang mga kilos ay kadalasang humahantong sa mas maraming resulta na hindi kaaya-aya, maraming pinsala at kalituhan, kapwa para sa kanilang sarili at para sa
iba. So nakita natin na wala talagang wala talagang nabubuhay na hindi walang connection sa Panginoon, no? Magandang gabi, Mami Oshi. Yan, magandang gabi po sa pag-join. Yan, kamusta po? Sana po ay makapanatili kayo sa ating pag-aaral at para napakaganda po ng tema ng ngayong gabi. So, ito po ay inihatid ni Propeta Isaiah ang mensahe na ito sa isang bayani, sa bayang nahihirapan, no, sa idolatriya, katiwalian at paghihimagsik laban sa Diyos. Marami ang tumanggi sa kanyang mga pamamaraan, at ang kanilang buhay ay sumasalamin sa kaguluhan na nagmumula sa pamumuhay sa labas ng disenyo ng Diyos. So, sa mga tao, no, so, ang bawat sitwasyon, ang bawat desisyon na hindi nakaayon sa kalooban ng Panginoon ay hindi nagre-resulta, no, ng kaayusan. Bagkos once na gumawa ng kasalanan, nauuna yung mga pansariling kapakanan, ay nagkakaroon ng gulo, no, nagkakaroon ng chaos or something na hindi walang kaayusan, no, especially sa panahon natin, no, ang daming gumagawa ng mga conflict for personal intention, no. Isa na nga dyan yung sa flood control na talagang makita natin dahil sa kanilang patuloy na paggawa ng pansariling sa kapakanan nila, no. Nakita natin ang daming nagdurusa, ang daming napeperwisyo, no. Siyempre, isa sa mga bagay na yan ay yung hindi pagsunod, no, hindi pagsunod sa tamang pagsunod sa tamang pamamaraan ng Panginoon. Yan. So, ganun din naman sa atin, no? Once tayo ay may mga desisyon na hindi natin isinangguni sa Panginoon o hindi ayon sa kanyang kalooban, ay nangyayaring hindi ito nagkakaroon ng maayos na resulta. Yan. So, ang konteksto nito ay inihatid ni Isaiah ang mensaheng ito sa isang bayan na nahihirapan nga, no. Ang imahe ng dagat na lagi maalon ay tiyak na tumatak sa mga tagapakinig ni Isaiah, na dahil ang dagat ay madalas na nakikita bilang simbolo ng kaguluhan at panganib sa mga sinaunang kultura ng silangan. Ang imaheng ito ay nagbibigay diin sa espiritual at moral na walang tatag, no, walang tatag na tumatalikod at sumusuway kay Yahweh. So dito isang paalaala sa atin lagi, no, na dito ang mga bagay na hindi nakaayon at talagang hindi tama, no, ay nagdudulot ng pagkawasa o pagkasira. So itatampok din ang talatang ito na ang bunga ng pagtanggi at pagtalikod sa Diyos ay nagdadala ng kahirapan at kahirapan at nagpapakita ito ng hindi magandang resulta. Pinapakita nito na ang kasalanan ay hindi lamang naghihiwalay sa atin mula sa Panginoon. Kaya kundi ito ay humahantong sa isang buhay na puno ng kaguluhan, puno ng kawalang tatag, no, walang kapayapaan, walang kakontentuhan. At dito ang talata ay nagsisilbing babala laban sa mga maling pangako ng kasalanan. Minsan ang nag-uudyok sa isang tao ay puro magaganda, no. Kaya lang yung puro magaganda na yun ay ito ay laro ng mundo. At ito ay hindi nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. May mga sitwasyon na tayo ay nagde-decide at ang nangyayari ay kabigatan, no? Dahil nga yun yung consequences ng maling pagtugon doon sa sitwasyon o desisyon na hindi ipinagkatiwala sa Panginoon. So kasabay nito ang pagkakaiba sa pagitan ng talatang ito at ang mga naunang pangako ng kapayapaan para sa matuwid at nagbibigay diin sa pagnanais ng Diyos
na maranasan ng kanyang bayan ang kabuuhan at kapahingahan na nagmumula sa pagtitiwala sa Kanya. No? Na yung pangako ng Panginoon na sa akin lang kayo magtiwala, no? Sa akin lang kayo umasa, sa akin nyo ibigay, isuko ang buhay nyo, at lahat, no? Ilalagay niya sa ayos. Bibigyan niya ng kaayusan, kapayapaan ang bawat taong magtitiwala sa Panginoon, ang bawat taong manunumbalik sa Kanya, no? Nakakalungkot kasi talagang marami pa rin tao hindi sumusuko, no? Hindi pa rin talaga nagtitiwala sa Diyos. Nandun pa rin yung pride, nandun pa rin yung katigasan, nandun pa rin yung hindi pagpapakumbaba, no? Simple lang naman, bakit nabibigatan ng isang tao sa kanyang sitwasyon? Isa lang po ang sagot diyan, no? Hindi pagsuko sa Panginoon. Yun po yun. Yun po yung pinaka talagang nagpapahirap sa isang tao. Yung hindi natin pagsunod at hindi nating pagtanggap sa kanyang pamamaraan. Yan. So, gumagamit ang talata ng mapangyarihang imahe upang maiparating ang mensaheng ito. Ang laging umaalo na dagat ay isang angkop ng metapora o paghahalin tulad para sa hindi mapakali o walang kapayapaan, no? Walang katahimikan at mapanirang katangian ng kalikasan. So habang ang sitwasyon na ito ay patuloy na nagkakaroon ng hindi maayos at walang kasiguraduhang tagumpay. Dahil ito ay kawalan, no? Dahil kawalan ng spiritual na kaayusan or pagsuko sa Panginoon. Kaguluhan sa puso ng masasama, ang mga taong ito ay nabubuhay na hindi sila nakokontento, nandoon ang pag-aaway-away, at ang resulta ay kaparusahan, no? So ang talatang ito rin po ay lubos na naiiba sa pangako ng kapayapaan sa mga naunang talata. 18 and 19, nakita natin, tutulungan, bibigyan ng pagbabago at pag-asa, no, ng Diyos ang kanyang bayan sa kabila ng ginawang kasalanan. Pero dito nakita natin ay bagabag, anxiety, nandun yung yung hindi mapakali, no, na walang kapayapaan. Sinabi dito sa Isaiah 48:22, walang kapayapaan, sabi ng Panginoon, para sa masasama. Sinabi rin sa Santiago 1:6, ngunit kapag humingi ka, dapat kang maniwala at huwag kang mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon ng dagat na tinatangay at pinapalo ng hangin. Sa awit 1:4, hindi gayon ang masasama, sila ay parang ipa na tinatangay ng hangin. Pinapalakas ng mga talatang ito ang mga tema ng walang tatag o walang kapayapaan o walang kaayusan, at dahil sa kanilang pagtanggi at pagtalikod kay Yahweh. So, nakita natin sa buhay natin ngayon, no? Kanino tayo nabubuhay ngayon? Kanino tayo mas nagtitiwala? No, sa sarili ba natin, sa mundo, sa mga bagay-bagay o temporal na mga Diyos-Diyosan na hindi natin namamalayan, atin ang sinasamba, no? Pera, career, business, no? Pero dito po nakita natin na tanging pagtitiwala, pagsunod at pag-asa mula sa paghingi natin ng gabay sa Panginoon, ang tanging nagbibigay dito ng susi or solusyon, no? Tandaan natin anumang problema at kabigatan na nararamdaman natin sa mundo, tandaan natin ang solusyon lang po dyan ay ang Diyos, ang ating paglapit at ating panunumbalik sa Kanya. So, ang talatang ito ay sumasalamin din sa pag-ibig ng Diyos sa babala nito sa pamamagitan ng paglalarawan ng kaguluhan
at at kasamaan, no? Inaanyayahan ng Diyos ang kanyang mga tao na tumalikod sa kasalanan at maranasan ang kapayapaan na tanging siya lamang ang makapagbibigay. Kapayapaan mula sa Diyos, no? Kapayapaan na siya lang ang pinagmumulan. Hindi ang mga bagay na nakikita natin dito, no? Nakita rin natin kung paano ang kanyang bayan na nagtiwala sa kanilang mga sarili, nagtiwala sa mga Diyos-Diyosan na wala namang may tutulong, kundi sila pa yung magpapahirap sa kanila. So ang kanyang hangarin ay hindi ang iwanan ang sino man, no? Kundi ito ay tulungan at bigyan ng panibagong pag-asa. At dito ay ang gumagawa ng kasamaan ay patuloy na mamumuhay ng hindi mapakali na kalagayan, kundi ganoon din na sila ay magkakaroon ng walang kaayusang pamumuhay. So, relasyon sa Kanya, relasyon kay Yahweh, relasyon sa Diyos, ang tanging nag-iisang solusyon, no? Panunumbalik, no? Kaya po yung title is Repent, no? Return to God. Kasi tayo lang po hinihintay niya, no? Ang panunumbalik sa Panginoon ay paulit-ulit sa Biblia, no? Ito po ay talaga namang ilang beses na natin nire-remind sa atin, subalit talaga tayo ay nagiging matigas, no? So, ang talata rin din tumutukoy sa kapayapaang inaalok ng Panginoong Hesus sa pamagitan ng kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay na ginawang posible ni Jesus na tayo ay makalapit sa Panginoon, sa Diyos, no? Makipagkasundo sa Diyos at mapalaya mula sa kaguluhan ng kasalanan. Siya ang nagpapakalma sa mga bagyo sa ating buhay at nagbibigay sa atin ng kapahingahan. Sinabi doon sa Mateo 11:20-30, no? One of my favorite verses na come to me, no? Na mga nabibigatan. Sinabi dito, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Grabe po yung paanyaya ng Panginoon sa atin. Subalit tayo, nagmamatigas tayo, patuloy tayong sumusuway, no? Patuloy tayong gumagawa na hindi naayon sa kanyang kalooban. So, ang mga tanong dito, no, na pwede nating itanong sa sarili natin, meron bang mga aspeto sa buhay natin na tayo ay nakakaramdam ng pagkabalisa o kawalan ng katatagan? Paano ka maaring tinatawag ng Diyos, no? Tinatawag ka ng Diyos na magtiwala sa Kanya, sa aspetong iyon. Tinatawag ka nga ba? No? So, paano ka hinahamon ng talatang ito na isaalang-alang ang mga bunga ng pamumuhay ng hiwalay sa kalooban ng Diyos? At sa anong paraan mo naman nararanasan ang kapayapaan ng Diyos sa gitna ng mga unos ng buhay? No? In the midst of trial, there's a peace, no? During those times, no? During that moment. Yun naman po yung talagang ipagpapasalamat ko sa Panginoon na sa kabila ng mga sitwasyong mabibigat ay naggagawa ko pa rin humalakhak, no? Yung galak, no? So ito po ay paalaala sa atin, hindi lang sa mga anak ng Diyos, no? Hindi lang sa mga Israelita, kundi hanggang sa kapanahunan natin, no? Tayo ay biniyaan, no? Kaya nga binigay niya kaisa niyang bugtong na anak, no? Upang tayo ay umasa, no? Kasi siya yung pag-asa, eh. Yan. So, ang talatang ito ay isang mapangyarihang paalaala na kaguluhan na nagmumula sa pagtanggi sa Diyos at sa kapayapaang iniaalok niya sa mga nagtitiwala sa Kanya. Itinuturo tayo nito kay Jesucristo na nagpapakalma sa mga unos, sa anumang kaguluhan sa buhay na nararanasan natin.
nagbibigay ng pag-asa, ng kapayapaan, at higit na kaya tayong unawain ng Panginoon. Sa pamamagitan ng talatang ito ay naniya tayong piliin ang katatagan at kapahingahang matatagpuan sa mapagmahal na presensya ng Diyos. Pag tumalikod tayo sa Diyos, pag umalis pa tayo sa Panginoon, saan pa tayo pupunta? Wala na po. No? So, yun po, paulit-ulit na tema, paulit-ulit na umiingay sa Biblia na tayo ay sa Panginoon lamang umasa. Yan, magandang gabi, Ate Angel, Ate Grace, no? Grace Salvador, salamat po sa inyong pag-join. Ganun din, siyempre, pabalik-balik si Brother Edgar, magandang gabi sa iyo, salamat at naka-join ka. Hinahanap yung pangalan mo, si Pastor Nanding lang nakita ko. Ayan, so verse 21, huling verse po, no, walang kapayapaan ang mga makasalanan, sabi ng aking Diyos. There is no peace, said my God, to the wicked. So grabe, no, isang malinaw at seryosong pahayag mula sa nagsasalita dito sa bahaging ito, mula kay Isaiah, na ito ay pahayag tungkol sa espiritual na realidad ng mga tumatanggi kay Yahweh. So ipinapaalala nito sa atin na ang tunay na kapayapaan ay hindi maaaring umiral ng walang tamang relasyon sa Diyos. Walang koneksyon, walang relasyon na masasabi nating tunay. So, paano yung mga hindi paano yung may mga patuloy na namumuhay na punong-puno ng bagabag, no? Ano kaya ano kaya yung pwede nating maging doon, yung palaisipan, no? So, tandaan ang talata po ay nagpapahayag ng isang pangkalahatang katotohanan, reality, truth, na ang masama po, no, ang mga masasama na patuloy na gumagawa ng kasalanan, yaong mga nagpapatuloy sa paghihibagsik, pagsuway laban sa Diyos, ay hindi makakaranas ng kapayapaan, no? Doon pa lang po sa verse 20, no peace at all, no, sa mga taong wicked, sa mga taong sumusuway, tumatalikod sa kanya. Ang kawalan ng kapayapaang ito ay hindi lamang panlabas tulad ng tunggalian o kahirapan, kundi isang panloob din at espiritual na kaguluhan na nagmumula sa pagkakahiwalay sa Diyos. So, ang kapayapaan po ay sa kahulugan ng Biblia ay nangangahulugang kabuuhan. Kabuuhan, pagkakasundo at kagalingan na nagbumula lamang sa pamumuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Imagine niyo po, no, yung mga taong nabubuhay sa pride, nabubuhay sa hindi pakipag-ayos, nabubuhay sa hindi pag-amin, sa hindi pagsuko sa Diyos. Sa tingin niyo, ano yung naghihintay sa kanila? Patuloy na walang peace, walang kapayapaan. Pero dito, no, kung sila ay mamumuhay na nakaayon sa pamamaraan ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, at may tunay na relasyon sa Diyos, nandun po yung pagsuko, nandun po yung paghingi ng kapatawaran. At sigurado po, no, yung kapayapaan na sinasabi dito ay ibibigay po ng Panginoon, no? Yan. So, ang talatang ito ay parehong babala at panawagan sa pagsisisi na nagbibigay diin sa pangailangan para sa pakipagkusundo sa Diyos upang maranasan ang tunay na kapayapaan. Tunay na kapayapaan, hindi po temporal happiness, hindi temporal satisfaction, kundi pang habang buhay or tunay na kapayapaan. So, inihatid ni Isaiah ang mensahe ito sa bayang tumalikod sa Diyos. Marami sa Israel ang nakikibahagi sa idolatriya. Nabuhay sila sa pagsumba sa mga Diyos-Diyosan, kawalan ng katarungan at paghihimagsik na pinipili ang kanilang sariling mga pamamaraan kaysa sa mga utos or
pamamaraan ng Diyos. Mas nagtitiwala sila sa kanilang mga sarili at hindi sa Panginoon. Ang mga bunga nito, syempre, ito po ay kitang-kita natin na kaguluhan ang nagiging resulta. At ito ay nagmamarka doon sa lipunan. No? Nakita naman natin kung paano nangyari sa kanila doon sa kanilang pagtalikod. No? At sila ay nakaranas ng pagkabihag. So, ito po ay nagdadala sa atin ng paalaala. Nagbibigay sa atin to ng patuloy na panunumbalik sa Panginoon. Ang talatang ito ay nagsisilbing paalaala sa mga tagapakinig ni Isaias. Noong panahon yun, na ang kanilang kawalan ng kapayapaan ay direktang resulta ng kanilang pagsuway at pagtalikod sa Panginoon. Sa kanilang patuloy na paggawa ng kasalanan at kasamaan. So inihambing din ito ang papangako ng Diyos ng kapayapaan para sa mga matutuwid, sa mga sumusunod, at nagpapakita ng malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng mga sumusunod sa Panginoon at sumusuway at tumatanggi kay Yahweh. Ito yung favorite quotes ko, no. Pag sumusuway, may kaparusahan. Pag sumusunod, may pagpapala. Yan. So, binibigyan din ng Isaiah 57:21 ang katotohanan ng mga bunga ng kasalanan bukod sa Diyos. Imposible ang tunay na kapayapaan dahil sinisira ng kasalanan ng ating relasyon sa Kanya. Tandaan natin ang kasalanan ang pumipigil, ang nagiging hadlang para tayo ay makalapit sa Panginoon. No? Missing the mark. Kumbaga hindi mo na tinamaan yung marka, no? Kaya sumablay ka, no? Hindi mo na tumbok yung pagsunod. So, kasabay nito, itinuturo ng talatang ito ang pagnanais ng Diyos para sa pagsisisi at panunumbalik. Ang pahayag na walang kapayapaan na hindi pangwakas para sa mga bumabaling sa Kanya. Ang pangako ng Diyos ng kapayapaan ay magagamit ng lahat ng humihingi ng kapatawaran at bumabalik sa Diyos. Nakita natin po yung paanyaya ng Diyos na if you want peace na nagmumula sa akin, na sa akin lamang nanggagaling, wala ka ibang gagawin kundi sumunod. Wala ka ibang gagawin kundi magtiwala, manampalataya. Pero kung gusto mo ng parating anxious ka, aligaga ka, pinabagabag ka, may takot ka, nandun ka sa kategory ng gumagawa ng kasamaan, no? Ng kasalanan. So, ang talata ay simple, ngunit malalim, gamit ang pag-uulit ng direktang wika upang bigyan diin ang mensahe nito. Ang pariralang walang kapayapaan ay ganap na walang iniwang puwang para sa mga exception sa mga masasama. Sa pamamagitan ng pag-uugnay ng pahayag sa aking Diyos, binibigyan diin ng talata ang banal na otoridad at kawakasan nito, no? Banal na otoridad ng Diyos, ang aking Diyos, no, na sinasabing hindi makakaranas ng kapayapaan ang gumagawa ng kasamaan, ng kasalanan. So, ang pagkakaiba sa pagitan ng talatang ito at ng mga naunang pangako ng kapayapaan para sa mga matutuwid ay lumilikha ng isang kapansin-pansin na pagkakahati na nagtatampok sa mga bunga ng pagpili, alinman ang paghimagsik o pagsunod. Nakita natin, no, yung mga gumagawa ng mga anomalya, ng mga illegal, no? Matin natin, aligaga sila, no? Yung nandun yung takot, nagtatago, nandun yung pagka-paranoid, no? Na Diyos, yung sitwasyon iniisip lagi nila na merong mangyayari sa kanila. Bakit? Kasi meron silang ginawang hindi tama. At ganoon din po sa sitwasyon natin sa church. Bakit tayo nababagabag? Bakit tayo nahihirapan? Bakit tayo nabibigatan? Kasi may mga bagay tayo hindi inaamin.
at hindi tayo nagiging tapat sa Panginoon, no? So yun po, panunumbalik, no, pagsisisi ang sa atin dito ay pinaparating, no? Para sa mga Kristiyano ngayon, ang talatang ito ay isang paalaala sa mga bunga ng kasalanan at ang kahalagahan ng pananatiling malapit at pagsunod sa Diyos. Hinahamon nito ang mga mananampalataya na suriin ang kanilang buhay. Check ourselves, check our search, oh God, no? Yung sa suriin natin. I-assess natin ang ating buhay kung tunay tayo na nagtitiwala at nabubuhay ayon sa Panginoon. Dito ang tunay na kapayapaan ay dumarating lamang sa pamamagitan ng pagkakaroon ng relasyon sa Diyos. Pagkakaroon ng kasunduan between with the Lord, no? At ito po ay paikot-ikot paikot-ikot na paalaala, pero sana po, no, na ipapamuhay natin na ito ay tanging sa Diyos lamang po magmumula ang inaasahan nating kapayapaan. So, bagamat binabanggit ng talatang ito ang kawalan ng kapayapaan para sa mga masasama, pinapakita nito ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa mga bunga, no, sa mga resulta ng pagtanggi at pagsuway sa Kanya. Nakita natin na walang kaayusan, no, walang kapayapaan, no, sa tayo ay once ang tao ay nananatili sa kasamaan. Ang hangarin ng Diyos ay hindi para manatili sa kaguluhan ang masasama, kundi para sila ay tawagin, bumaling, manumbalik sa Kanya at magsisi sa mga kasalanan. At dito ang kapayapaan ay kanilang mararanasan. Yan. So, ang kanyang mga babala ay may mga gawa ng awa na nananawagan sa mga tao sa pagsisisi at pagpapanumbalik sa Kanya. Repent and return to God. Mga kapatid, simple, no? Pero ito po ay malalim, no? Malalim para sa ating mga anak ng Diyos na tayo ay mararanasan natin ang tunay na kapayapaan once na tayo ay totoong nasa Kanya. Totoo na tunay pa, no, na may relasyon sa Diyos. So, ang talata ay matatagpuan ang solusyon nito kay Jesucristo na siya ay namatay, no? Nag-alok siya ng kapayapaan sa mga malalayo sa Diyos o mga tumalikod sa Yahweh. So, magitan ng kanyang sakripisyo, pinagkasundo ni Jesus ang kasangkatauhan sa Diyos. Siya po'y namatay, no? Namatay, tumigis ang dugo upang tayo ay magkaroon muli ng pagkakataong makalapit sa Ama. Yan. So, sa Roma 5:1, kaya nga yamang tayo'y pinawalang sala na sa pamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Efeso 2:14, sapagkat siya rin ang ating kapayapaan na siyang nag-iisa sa dalawang grupo at nagwasak ng pader na naghihiwalay sa atin. Si Jesus ang nagbibigay ng pangwakas na solusyon sa kaguluhang inilarawan sa talatang ito, na nag-aalok ng paraan para ang masama ay maging matuwid at maranasan ang kapayapaan ng Diyos. Yung dalawa, no, sa Gentiles, no, sa mga Israelites. Yan. So, ang talata ay isang paalaala sa ating lahat, no. Paalaala ng mga bunga ng pagtanggi at pagsuway at pagtalikod kay Yahweh na magdulot ng kaguluhan at dulot ng kaguluhan dahil sa kasalanan. Gayunpaman, tinuturo rin ito na papag-asa at kapayapaan matatagpuan ay sa Panginoong Hesus lamang, na siyang nakipagkasundo sa Diyos at upang tayo ay magkaroon ng pagkakataon na makalapit sa Kanya. So, may mga tanong dito, no? Paano hinahamon ng talatang ito ang iyong pangunawa sa kapayapaan at ang pinagmulan nito? May mga aspeto ba sa iyong buhay kung saan ka nakakahanap
ng kapayapaan nang wala ka sa Diyos? Paano ka maaaring maudyok sa talatang ito, bahagi ng pag-asa ng kapayapaan ng Diyos sa iba? At sa anong mga paraan mo naranasan ang kapayapaan nagmumula sa isang relasyon kay Jesus? At lastly, paano nagbibigay ng daan ang gawain ni Jesus sa krus para matagpuan ng masasama ang tunay na kapayapaan? Simple lang po, no? Ito po ay ang pagtubos sa ating kasalanan ay isang daan, no? Isang way ng Panginoon. Ito ang pinaka-ultimate na naging kabayaran ng Panginoong Hesus upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan at tayo magkaroon ng tagapamagitan sa Diyos Ama. Yan. So, sa pagtatapos po, no, tayo ay inaalok dito o pinapaalalahanan ng Panginoon ng Propeta Isaiah na tayo ay manumbalik at patuloy na sumunod, no? Patuloy na mamuhay ayon sa kalooban at pamamaraan ng Diyos. Iwasan natin tumanggi sa Kanya dahil wala tayong ibang pupuntahan, no? So, ayan po, para po sa, balikan natin ang pinaka, yung overall ng Isaiah 57. So, ayon sa Isaiah 57 po ay tumutukoy sa malalim na pinagmula ng mga idolatriya, spiritual na pangangalunya at pag-asa sa mga paganong gawain ng Juda. Sa kabanatang ito ay pinagambing ang kanilang kawalang katapatan sa kabanalan ng Diyos at nananawagan para sa tunay na pagsisisi habang nangangako rin ng ginhawa, kapayapaan at pagpapanumbalik para sa mga tunay na nagsisi at bumalik sa Kanya. Dito rin po yung resulta ng pagiging mabuti. Sinabi rin po dito na ang Diyos ay bibigyan ng bagong pag-asa ang kanyang mga anak sa kabila ng kanilang naging kasalanan. At ganoon din, pinapaalalahanan din tayo sa espiritual na pangangalunya, no? Na huwag na natin tong ipamuhay. Napaka-importante na maunawaan natin na walang ibang Diyos na dapat tayong sambahin kundi ang Panginoong Yahweh lamang. At siyempre ang kabuuhan ng kabanatang ito ay paalaala na tayo ay manumbalik sa Panginoon. Ang pangungutya sa mga lingkod ng Diyos, panloob at panlabas sa pagsamba. Napaka-importante po na tayo ay mamuhay ng naayon sa inaalok ng Panginoon. At ito ay siyempre nakabase sa kanyang pamamaraan at kalooban. Again, ang kabanata 57 ay nagpapaalala sa atin na tayo ay habang nandito tayo, no, habang tayo ay may pag-asa pa, wag na nating ipamuhay na tayo ay tumalikod pa sa Panginoon. Dahil ang kapayapaan ay tanging sa Panginoon lamang nagmumula at hindi sa mga bagay dito sa mundo. So, yun po muna, no, ang ating pag-aaral. Tapos na po ang ating kabanata 57. Bukas po sisimulan natin ang chapter 58 ng Isaiah. So, sana po ay marami tayong natutunan sa tema ng pag-aaral ngayong gabi. So, tayo po ay sama-sama manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito na iyong ginamit. Panginoon, naway marami po kaming maipamuhay sa mga natutunan namin ito. Buksan niyo po ang puso't isip ng bawat isa na ito ay isuko nila sa iyo, Lord. Sila ay manumbalik sa iyo, namuhay na ayon sa iyong kaparaanan at sumunod ayon sa iyong kalooban. Lord, salamat sa buhay ng bawat kapatid na nakasama ko dito sa pag-aaral. Kayo po ang manguna sa aming buhay, Panginoon. Tinataas namin sa inyo lahat. Ang lahat ng papurit parangal. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat, Pastor Nanding, Mami Oshi, Pastor Brother Edgar, Ate Grace, Sister Irene, Carla, no? At sa lahat po ng mga hindi ko nakitang pangalan, sana po. Pastor Nanding, yan.
tayo po ay mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. At huwag na nating harangarin pa na sumuway para tayo ay makaranas ng sobrang kaguluhan, no? Bagkus kapayapaan ang ating maranasan. Sa Diyos lang po, paborit parangal. See you po tomorrow. God bless.